Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's money promise you in wealth. So ganito po yun. Merong mga pera na pinapangakuan ka na yayaman ka. Oo, totoo yun. Pero kahit anong yaman mo, merong kulang. Ano po yung kulang? Tanongin sa sarili nyo. Siyempre ang ating Diyos Amang nasa langit. Kapag wala ka pong Diyos Amang sa langit, sa puso mo at sa pagkatao mo ay may kulang sa pagkatao mo. Parang kulang ang buhay mo pag wala ang Diyos Ama. Kasi bakit? Hindi magiging tama o magiging matuwid ang dadanasin mo o buhay mo dito sa ibabang mundo. Puro parang sarili mo lang o yaman ang iniisip mo. Kahit anong yaman mo, kapag binawi yan sa iyo ng Diyos Ama at namatay ka, hindi mo mapapakinabangan yan ibang tao ang makikinabang ng yaman mo. Oo, bibigay sa iyo ng pera lahat ng pangako niya dito na yaman, kapangyarihan, lahat, pera, magagandang damit, bagay, kotse, bahay, lahat yan ibibigay sa iyo. Pero ang tanong ko sa iyo, masaya ka ba? Kahit masaya ka, kung ang kaluluwa mo ay susunugin naman sa impyerno ay wala ding kwenta. Pero kung ikaw nagiging mabuting tao at meron kang Diyos sa pagkatao mo, sa puso't isipan mo, na tsak, maliligtas yung kaluluwa mo. Isipin mo parati ang kaluluwa mo na huwag masunog sa impyerno, na mapunta lang tayo sa paraiso. Kasi ang taong naghahangad ng yaman o makamundo ay tsak mapupunta sa impyerno. Pero kung ikaw nagiging makamundo, maka-Diyos, at tsak maliligtas yung kaluluwa mo sa impyerno, mapunta lang tayo sa paraiso. Ang pera, kahit sobrang dami mo pang pera dito sa ibabaw ng mundo, kung ang kaluluwa mo naman hindi maliligtas, wala din. Puro kasamaan ginagawa mo dito, dala ng pera mo. Nabubulag-bulagan ka na sa lahat ng ginagawa mo dito sa ibabaw ng mundo. Ang pera kasi nakakabulag yan ng kabutihan ng tao. Pupunta siya sa masama. Kasi bakit? Binubulag siya na gumawa ka ng masama, ganito, ganyan. Hindi niya alam na kasalanan na pala yung paggawa niya ng ginagawa niya. Hindi niya naiisip yung kabutihang gawa. Kaya nga tayo binibigyan ng blessing ng Diyos Ama para itulong natin to sa ating kapwa-tao. Magtulungan, magbigayan po tayo. Hindi po tayo magsakiman, maging makasarili o hindi tayo tumulong sa kapwa-tao natin. Huwag po ganun, dahil ang buhay natin, hiram lang natin to sa ating Diyos Ama, na kailangan nating palaguin ang ating yaman kapag binigyan tayo ng blessing. Itulong natin sa mga nangangailangan ng tulong, yung walang makain, walang trabaho. Yan, tulungan po natin yung mga may sakit na walang mapambayad o pambili ng gamot ng kanilang mga sakit o panggamot nila sa mga sakit nila. Ganun po yun. Kailangan po tayo maging matulungin, marespeto, magalang, mapagmahal at maka-Diyos. Lagi natin pagsisihan lahat ng mga nagawa nating kasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Maging mabuting tao lang parati tayo. Pagsisihan natin lahat mga kasalanan na nagawa natin dito sa ibabaw ng mundo. Kaya ikaw, magbago ka na at magbalik loob sa ating Diyos Amang nasa langit. Tsak maliligtas yung kaluluwa mo. Kaya hanggang dito na ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.